Ayan, nandyan na si Sis Maridel. Magandang gabi pong muli sa bawat isa. Good morning po sa ating mga bagong gising sa kabilang panig ng mundo, kay Sweet Mary, kay Ate Lily, mga bagong gising po, ano? Kay Mimi G. Ayan. At magandang gabi din po, Pastora Jolie. Thank you po. At may time kayo ngayon kay Ate Ana, kay Sis Maridel. Habang po yung iba ay hindi pa na nakakapasok at nakakarating, nagluluto pa siguro, tayo po mag-umpisa na. Ayan. Ayan. Ate Ana, pwede ka pong manalangin para sa ating opening prayer? O kumakain kayo? Okay po, okay. Ay, ayan, okay. Salamat. Yes. Okay po. Hallelujah. Yes, Lord God, maraming pong salamat, O God, sa araw nito, O God, sa pag-iingat po sa amin, sa paggabayin po sa amin, umaga pa lang, ginabayan na po kami, O God. Hallelujah. Lord, nandito po kasi ngayong gabi sa gawain nito, Panginoon na Lord God. Naway gabayan niyo po kami, Panginoon na Lord God, naway ang yung banal na salita na naririnig namin ngayon, Panginoon na Lord God, ay mapasok sa aming mga puso't isipan, Panginoon, upang maisabuhay namin, Panginoon Lord God, at sa maghahatid ng yung banal na salita, magpapahayag, Panginoon na Lord God, gabayan niyo po siya, Panginoon, gabayan niyo po yung banal na espiritu sa kalagitnaan ng aming pag-aaral ng banal na salita, Panginoon, sa mga makikinig at sa mag-deliver po, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, naway ang mga hindi pa po nakakapasok, Panginoon Lord, katukin niyo po, Panginoon, sila. Hallelujah. Kausapin niyo po sila, Panginoon na Lord God, naway upang marinig lang yung banal na salita, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, Lord. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, okay na ba ang ating host? Gising na? Tapos na ang beauty rest? Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. Po, hallelujah. salamat po sa presensya ng bawat isa kagigising. At tama po. Sleeping Beauty. Napagod po. Pag-Webes, yun yung nakakapagod na araw. Amen. Pero salamat sa Diyos na gising. Kala ko tuloy-tuloy na. Amen. Ayan po. Good evening po sa bawat isa. Welcome po muli dito sa Doulos for Christ. Doulos for Christ. Ayan. Every Thursday, 8:30. At sa nanonood sa online, good evening po. Have a blessed Thursday. Sis Mary Grace, good morning po sa mga taga-America, Mimi G, Sis Mary Grace, at sa mga taga-Japan, good evening. Naano pa ako. Good evening, Sis Annalie, Sis Janet, Sis Anna, si Mimi G, ayan. Pastora Jolie, good evening po. Sis Maridel, good evening. Ayan. Di po. Salamat po sa sa nag-lead ng worship po, si Sis Mary Grace at kay Ate Ana sa prayer. Ayan. Kisa na po natin na ating gawain. Tayo po'y dumako na po sa salita ng Diyos. Ang ating mag-exhort po, walang iba po kundi always ang ating kapatid na Sis Janet. Wala po ba tayong patrivia? Akala ko ikaw, may patrivia ka. Wala po. Ayan. Tulog nga, tulog. Okay. Mga ilang tanong lang po kasi alas 9 na, no? Na late tayo. Dahil sa ating technical, problems, hanggang ngayon inaayos ko pa rin kasi mas gusto ko pa rin po talaga ng computer. Para, kita lahat. Amen? So, ayan po, may katanungan lang po ako bago tayo mag-start. Ayan. Ang tanong po is a little survey. At ang title po niya is do it later or now? Ayan.
Ayan. Mag-umpisa po tayo sa mga simple lang munang katanungan. Mga daily activities natin. Ano po? Okay. Tanong ko lang po. Sabihin natin. Maglilinis ako ng room ko. Mamaya na lang o ngayon na? Later o now na? Ayan. Tingnan natin ang mga kasagutan nila. Later o now na? Now na po. Wow! Now na daw. Always later. Ayun. Sino yung... Pag mamaya pa tayo, malilimutan na tatama rin na si Marid. Ayun, si Maridel pala yung now na. Ate Gina, tayo yung laging later na eh. mas inuuna namin yung ibang gawain kaysa maglinis. Si Mrs. Maridel, linis daw muna. Ayan. Ako po hindi eh. Pareho kami ni Mimi G. Una namin yung layas. Hindi naman layas talaga, yung mga activities or kung ano pa man. Amen. Okay. Alin po ang inuuna na? Unahin na. Okay. Pagising sa umaga. Brush your teeth. Now na o later? Pagkakain na? No. No, natin. Mahirap magsalita, mabaho hininga. Ayun, napasagot sino yung sumagot na naunate? Si Maria, yung nagsabi niya naunate. Diba? Okay, so meron pala yung ganon. Okay, doing laundry. Later. After na, o kaya after pagtulog na yung mga bata. Pag na yung laundry basket. Pag umapaw na ba? Okay. Later na daw. Okay. Cleaning your desk at room. Walang dadalaw sa aking... Wag niyong i-request na tingnan ng table ko, ang desk ko, ha? Always clean. Always clean. Always clean. Walang lilinisin ba? Ako, ang dami ko nakapatong, eh. Kompleto. Ayan. Ang dami ko mga wires. Halimbawa na lang. Wires. Stamp. Ayan. Okay. Preparing your bag for tomorrow. Kahit hindi yung sayo, sa anak mo. Later or now na? Bukas na lang. Bukas na pagising sa umaga. Ano po? Pagising na sa umaga. Kung anong kailangan, dun lang. Uso pa po ba yung getting out of bed, tapos naglilinis, inaayos yung bed? Pinapagpag, nililinis? Yes. Pag ako ang late. Yes po. Yes naman. Wow. Tinuturuan ko si Mason eh. So, kailangan makita niya yung bedroom namin ng daddy niya. Ayos yung kama. Ouch! Okay. Ouch. Meron po bang nagsabi ng, okay, 5-minute workout bago pa man ako mag-umpisa. Meron tayong mga mga sineset na ganyan. Kung hindi man 5-minute workout, o kaya magbasa ng Biblia, o kaya ano pa man, sineset nating goal. Nagiging now ba yan o later? Ay, now, before bed. Pagdadasal. Now yan. Tsaka sa devotion. Ako always before bed. Always before bed. Kasi, wala nang gagawin. Amen. Okay, salamat po. Apologizing for something you said. Sa asawa ko, oo. Natuto. Yes po. Kasi yan ang in-instill ko sa mga bata. Mag-sorry. Pag nakasakit sila, mag-sorry kagad. Ayan. Okay. Wala pong pinipiling tao? Kasi sabi ni Sweetie Mary, pag sa asawa ko. Kasi siya lang naman yung nakakaaway ko. Okay. Ito now na to eh. Asking God for guidance before making decision. Ay, napo. Yan. Always. Yes.
Oh, I doubt it always. Opo. Amen. Pero dapat yun ang goal natin talaga. Kahit man lang hindi natin na-broadcast, at least deep inside our heart. God, tama po ba? Di ba? Ganon. Dapat maging habit talaga natin yung ano. Ito, crucial to. Tithes from your allowance or income. Opo. Pag- Yes po. pagkat- Direct deposit every week. Ay, Straight from my paycheck straight from my bank account to the church. ay sa inyo po ano, ganon, online? Ay ano? Yes, pero ano po, may option po kami na pwede niyong email or dalhin sa church or yung ano na lang, direct deposit. So, ganun po ang ginagawa ko. Kasi minsan, kahit na meron akong envelope ng tithes, naiiwan ako sa bahay. So, sabi ko, para hindi ko na malimutan, direct na lang. So, kada sweldo ko every week, meron na siyang portion na naka-direct para kay Lord. Uy, para pala dyan pong Canada, weekly ang sahod. Every 2 weeks. Ay, every 2 weeks. Yung sa akin po, yung inaalagaan ko, every week akong sinusweldohan. So, kaya doon ako nagka-tithes every week. Kaya ako nagka-tithes every week. Nung hindi ako nagtatrabaho, if I depend only on my disability and my retirement, monthly ako nagka-tithes. Okay po. Okay, maraming salamat. Eto ha. Ito, totohanan to. Replying a text. Ay, wait ako dyan. Mabilis ako dyan. Umayos ka, Freddy, ha? Mabilis ako dyan. Tapos pag hindi ko, minsan naman, pag hindi, yung mga anak ko mabagal magsagot, pag sinext ako, hindi ko naman sinasagot kagad. Tapos Ayun. magsasalita sila, Ma'am, did you see my text? Sabi ko, yeah. How come you never answer? Sabi ko, how it feels. Maranasan daw, pinaranas po ba? Medyo minsan medyo mas bata pa ako sa kanila. Okay. Okay, last na po ito. Andyan na si Sis Karen eh. Hinintay na si Sis Karen. Amen. Maraming salamat po. Drinking water. O, kailangan summer na, mag-hydrate kayo ha. Pagising at pagtulog at in-betweens. Wow. Kasi ako po, hindi ako mahilig uminom ng tubig talaga. Lagi akong later. Ayan, yeah. Kasi po, mararamdaman naman yan ng katawan nyo pag kulang kayo ng tubig. Yung skin nyo nagda-dry, tapos yung lalambutan nyo lagi kuyukay na umiinom kayo, mararamdaman nyo. Wow. Ayan na, si Kati! Pumasok! Ayan. Pwede na po tayo mag-umpisa. Mag-worship na po tayo. Nandito na yung ating worship leader. Ganon, alas 9 start? Yes po. And then, Kanta daw po siya ng ng live. Start? okay. Energy, I miss you. Amen. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga kasagutan sa ating binibiro ka lang namin, Sis Cathy. Pinapakaba ka lang namin. So, hindi ko na po, actually marami ito, kaya lang hindi ko na hinabaan yung survey natin. Ang dami niya eh. Meron pang Netflix, meron pang kung ano-ano. Pero, wag na po, sapat nang nalaman natin na nagkakakilanlan tayo ng konti sa mga simpleng tanong. Kung bakit po yan ang ating katanungan, yung later or now na. Because our topic for tonight is procrastination. Sige nga po, paki-spell yan, paki-type. Tingnan natin kung pati sa type tingnan natin kung tamang ating mga spelling. Ayan, tingnan natin kung sino. Kailangan lahat. Wow. Etong ating mga valedictorian dito eh. I'm proud po pala sa pamangkin namin. Gumraduate siya ng cum laude. Grabe, galing. Ayan. Procrastination. Ayan. At dahil po, galing natin mga taga-Amerika. Ating mga, mga valedictorian. Thank you very much. Oh. Pati ang kanyang, avatar. Wow. Sharp na sharp ang dating. Oh.
Salamat po. Oh. Hindi pa huli ang Japan. Meron kaming rep. May representative kami at tagapalakpak na taga-Japan. O, di ba? Ayan, salamat po. O, simple lang yung batang yun. Ayan. So, what is the meaning of procrastination? One word. One word po. In one word, what is the meaning of procrastination? Ito na, ang ating living test, living. Ayun, ang galing. Andito na yung ating living, dictionary. Ayan, Mimi Rose, welcome po. Tama-tama yung dating mo. In one word, what is procrastination? Ano ba yan? Parang napasubo yata ako. Eksakto yung pasok no? Parang kaninang umaga pa po kami nag-brainstorming sa anak ko ni Mimi Gina. Parang extended po ba ito? Ay. Procrastination po ang topic natin tonight. Tapos na po kami sa survey questions namin, sa Q&A namin. Ngayon naman is dumako na tayo. Ano po ang ibig sabihin ng procrastination? In one word, pwedeng 2 words na rin. Ayun, may sumagot na Sige. Pasensya na, Mimi Rose, at ikaw ay caught by a surprise. Sige po. Manalangin muna po ako habang nag-google pa si Mimi Rose. Okay? Pray muna po ako. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito, sa aking mga kapatiran na dinala mo na makasama namin ngayong gabi. Sama-sama kami mag-aaral, Panginoon, ng inyong inihanda para sa amin ngayong gabi. Open our hearts and our mind, O God, and use me as your mouth, O God, to speak your word, O God. Una po akong kausapin ninyo at ang aking mga kapatid. Speak to us, Lord. At hindi lamang po basta mangusap, kung hindi maisabuhay po namin ito. Tunay nga po ng pag-uusapan namin ngayong gabi. Sana po I pray na magkaroon ito ng malaking impact at magkaroon din ito ng magandang resulta. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ayan. So, okay na po ba? Nasiri na po ba? Mimi Rose, okay na? For the procrastination. Manyana. Uy. Manyana habit. Ayun, 2 words yun. Manyana habit. Sis Maridel, ang galing Pagpapaliban. Yon, tinagalog pa. Pagpapaliban. Yes, pagpapaliban. Sinagot po yung kaninang pagpapabukas. Ang galing. Si ano din si Sweetin. Pagantalaw. Ano yan? Kay Miriam o kay dictionary? Kay Webster? Kay Google o kay Manyana habit ate. Yes, manyana habit. Procrastination. Yes. Pagpapaliban. Ayan po, At ito daw po bang procrastination ay kasalanan o hindi? Kasalanan. Yes, because the laziness is there. Yes. Okay, meron po tayo, ang verse natin ngayon ay nasa James. Nako, alam na kung ano yan. Hanapin ko po ha. May ganun, nasan ba yun? Nasa James yun Nilagay ko na yun na nawawala. Sa James po, if you know what is, ano yung kasunod nun? Puro tayo ngayon question if you know what is right, nasaan na yun? If you know what is right, ano daw po yun? Sa James 4:17. ESV version. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Amen. So kung alam na nating tama ito at hindi natin ginawa, tayo ay nagkakasala. So hindi lamang po yung mga mali nating ginagawa na tahasan, lantaran,
Kala natin yung pangungupit lang, pagpatay ng tao, pakikiapid, yung mga ganon, ano po, yun ang kasalanan. Hindi rin po pala ganon. You know the right thing to do and we didn't do it. It's also a sin. So, ibig sabihin, itong napakahabang salita na to, na isang salita lamang na procrastination is a sin. Kasalanan daw po ito. Ano po ba ang nagaganap kapag tayo ay nagpo-procrastinate? Kapag tayo ay nagpapabukas na, ano po ba ang nagiging resulta nito sa atin? Ano po? Ano po ba ang nagaganap sa atin? Tingnan natin yung halimbawa sa Biblia. Kay Jonah. Ano pong nangyari kay Jonah? Makikita po natin ang istorya ni Jonah sa chapter 1 to chapter 4. Jonah delays obedience. Pinapupunta siya sa Nineveh. Ayaw niya kasi may sarili siyang kagustuhan, di po ba? Ayaw niyang sumunod. So he delayed to obey. Ayaw niya talagang sumunod sa Panginoon. Kasi para sa kanya, ay mga Nineveh, makasalanan yan, hayaan nyo na sila maparusahan. Hindi po ba? So anong nangyari ngayon? God told Jonah to go to Nineveh and preach repentance. But Jonah ran the other way. Imbis na pumunta siya, kabila pang daan ang pinuntahan niya. He delayed God's mission. At anong nangyari sa kanya? He end up in the belly of the big fish. Ayun po So yun yung naging, niya, yun ang kinahantungan niya. And after that, nung siya ay naswallow na ng malaking isda, after 3 days, so nakapag-isip-isip siya. Sige na nga, sumunod na nga ako kay God. So finally, he obeyed. So ano po ang nakita natin doon na lesson? Gawin po natin para lang tayo nagkwekwentuhan ngayon. So I need you to, butt in, reply back, ganito, para walang makatulog. Okay? So ano po ang nakita natin doon kapag pala tayo ay nagdi-delay ng obedience? You can unmute po or you can type sa ating GC. Ano ang mangyayari? Ayan. Ako pala. Delay ang blessing. Yes. Nadi-delay ang blessing. Ano pa? Ano pa pong nangyayari? Katulad ng... Nagkakaroon ng consequences. Yes, may consequences lahat. Lahat ng lahat ng ating pong mga ginagawa. Lahat yan may consequences. So, kapag maganda ang ginawa natin, maganda ang consequences yan. Pero kapag hindi, may bite daw si Sis Karen. Okay lang po. Ayan. Ano po ang nagiging isa pa? Ano nangyari kay Jonah? Ano nangyari sa kanya? Napahamak. Yes, napahamak siya. Yung consequence sa kanya, it caused trouble. Hindi lang sa kanya, kung hindi sa iba pang mga tao. Ano po? Okay, next. Foolish virgins. Ayan po, matatagpuan naman natin siya sa Matthew 25, verse 1 to 13. Alam naman po natin ang istorya nila, di po ba? Na sila i-attend sa kasalan at ang kasalan noon sa kanila hindi nila alam kung anong oras lalabas. Darating ang groom, kaya nag-aantay sila. So dapat wise ka. Meron kang daladalang sapat na langis para patuloy na may reserba ka. So Jesus told this parable para sa 10 virgins waiting for the bridegroom. So yung 5, they are wise, they prepare their lamps. But the 5 were foolish and procrastinated, not bringing enough oil. Mamaya na lang. Pagkailangan na lang. Hindi pa naman meron pa naman Mamaya na lang. Kapag kukunti na lang, saka na lang ako bibili. Kapag paubos na, saka na lang. Di po ba?
Ganyan tayo minsan, kadalasan sa atin. Kung kailan malapit na, ay bukas ako mag-exhort, ngayong gabi ako magpupuyat. Ouch. Ano? Ay, sa linggo, good evening, Sis Maricar. Ayan, ang topic natin ngayon ay procrastination. Ang ibig sabihin daw po ay delay, pagpapaliban, manya na habit, ayan po, and the like. Ano po? So, tayo ganun din katulad ng Foolish Virgin. 'Di ba? Ayan, welcome po, Chang Emily. Nag-procrastinate po ako para lang makahabol kayo. Hindi. Ayan, biro lang po. Nagkaroon na po kami ng katanungan at medyo nagkaroon kami ng konting trouble. Kaya eksaktong-eksakto po ang dating ninyo. Nag-uumpisa pa lang kami halos. Ayan po. So, yung 10 virgins na to, they procrastinated. Ano po? Hindi nila naisip na mag-imbak, maghanda. Ano po? Kung hindi, ang naisip nila ay, ano po? Saka na lang, mamaya na. Mamaya na. Ang ganda nga ng sinabi ni Sweet Mary is, pakisabi mo nga uli kanina sa Morning Devo, nung sinabi ko na procrastination ang topic natin. Ano nga yung word na sinabi mo doon? Yung joke sa XCC. Yes po. Ang ganda nun eh. Sabi ko doon, actually, yung procrastination is, totally a good thing yan. Kasi, we are always have something to do tomorrow. Tapos, additional pa yung you have nothing to do today. Yun. Wala kang gagawin ngayon, pero bukas may gagawin ka. Bakit? Kasi yung magagawa mo ngayon, pinagpabukas pa. Amen. Salamat po. Sabi ko, ang ganda. Nice one. Hindi po ba? Pero yung mga habit na yan, hindi po maganda. Amen. Ironically, nakakatuwa lang pakinggan, pero sa totoong buhay po, yung tipong magagawa mo na ngayon, ipinagpapabukas pa. Kaya yung Foolish Virgins, imbis na maging handa na sila ngayon, naisip nila pag kinailangan na lang. So, hindi sila handa. Samantalang hindi naman nila alam kung anong oras darating ang bridegroom. Hindi po ba? Tuloy, hindi sila na-miss nila yung feast. So, ganun din po sa atin. Let's be prepared. And spiritually prepared because we don't know. Don't wait until it's too late. Kung kailan na lang naghihingalo na, saka mo na lang talaga pupuntahan para makapagpatanggap ka. Samantalang nung nabubuhay pa, inaaway mo, di po ba parang andyan tayo na, sige dalawin natin. Ayaw mong dalawin. Di po ba? Pinapapunta ka, ayaw mong puntahan, malayo. Di po ba? Ang dami nating mga, we procrastinate lahat ng bagay. May pinapabili sa iyong anak mo, ay, bukas na lang. Parang anak ko si Isabela, patawag naman. Sabi ko, oo, sige, tatawag ako later. Pa-later ako ng pa-later, lagi ko nakakalimutan. Yato kanina, nagawa ko na po. Pero tinanong na naman ako ni Isabela, natawagan mo na? Meron. Kaya lang, dahil punuan, and then magkakaroon ng holiday, parang nabisi sila. Kaya next month pa. Oh my God. Sabi ko, hindi, habol nyo kahit ngayong buwan. Kasi nag-umpisa pa lang naman eh. Pero dulo pa rin ang buwan. Kaya talagang yung pa later, yung nakakalimutan natin, hindi maganda. Lalong-lalo na po sa ating buhay spiritual. Mamaya na nga ako magbabasa ng Bible. Tapusin ko lang to. Nung natapos mo na, napagod ka na, bukas na lang. Hindi po ba? Ay, tapusin ko muna tong ginagawa ko bago ko siya tawagan. Nung natapos ka, nakalimutan na. Di po ba? So, yung mga ganyang pag-uugali, procrastinating, delaying, or bukas na lang, mamaya na lang na habit po, hindi po talaga nagdudulot ng maganda sa ating mga buhay. Ayan. Sino pa po? Kung sa umaga, sa Morning Devo, puro testimony natin ang ating napapakinggan. Ngayong gabi, pakinggan natin yung mga kapatiran natin noon, ang kanilang mga istorya. Ayan, si Pharaoh, si Parao. He delays letting the Israelites go. Ano po ang nangyari?
Sige po, sino po ang makakapagbahagi? Anong nangyari doon sa Egypt? Nung habang dinidelay niya na palayain ang mga Israelita. What happened po? Ayan, sino po pwede makapag-unmute? Saluhan. Samahan niyo po ako. Anong nangyari noon kapanahunan nila? Nagkaroon ng, ito po ay matatagpo. Praga. Salot. Ayun, salot. Salot. Praga yata yun sa Portuguese. Ayun, salamat po. Ang nagbabasa tayo ng Biblia, salamat at tayo ay nag-aral ng Genesis. May naalala tayo. Tsaka natin, mula Genesis, tama po ba? Parang wala yun sa Genesis, nasa Exodus yun eh. Exodus chapter 8. Yes, Exodus 8, chapter 8, 8 to 10. Ayan po. So, po yung mga nangyari doon? Grabe. Kung sa Tagalog ay salot, sa Portuguese ay praga, sa English ay plagues. Ang dami po ng mga signs na ginawa upang mapalaya niya. The more we delay, the more trouble, the more chaos. Talaga pong hindi nagdudulot ito ng maganda sa atin kapag ito ay ating dinay-delay. So kung talagang nagsisink in sa atin yan, at alam natin na uunawaan natin, talaga po tayo ay magkikare sa ating mga calling sa panahon, hindi natin sasayangin. Kasi nababasa natin at naririnig natin, the second coming of Christ is like a thief. Hindi mo alam kung kailan darating. So don't be sleepyhead na patulog-tulog o kaya lazyhead na tatamad-tamad. Tapos aandap-andap ang pananampalataya. Paano kung dumating bigla? Di po ba wala? Wala. Paano? Sayang yung pagpapagal natin. Di po ba? Sayang na sayang yung pagpapagal natin. Di sana in-enjoy mo na lang. Di ka rin naman mapupunta sa langit. Abay ganun Direktahan talaga Di po ba? Kasi lukewarm people, God vomited them out. Diba? Isinusuka ng Panginoon ang mga lukewarm na tao. So kung mainit ka, magpakainit ka. Kung malamig ka, di magpakalamig ka, alam mo na kung saan ka tutungo. Pero sabi nga po sa Revelation, sa last days daw po talaga, yun ang magaganap sa mga tao. Ang mga mainit ay lalong mag-aalab, magpapakatatag. At yung mga aandap-andap ay talaga pong they run after the blessing, they run after the miracles, they run after sa magagandang preaching, they run after sa magagandang church. But the real problem is us. Because it doesn't matter kung anong nangyayari sa paligid natin as long as we have direct talaga tayong may relasyon sa Panginoon. Kahit pa anong hirap yung sitwasyon mo sa isang company, sa isang lugar, sa isang tahanan, saan ka man magpunta, tayo, sabi nga po, di ba, from Abraham's blessing, mula sa atin, mabibiyayaan ang lugar na pupuntahan natin. So, tayo mag-i-spread, hindi tayo naghahanap. So, tayo ang magbabago. Sabi nga ni Ate Lily, dati ganito daw sa kaisya nila, sa company nila, pero ngayon, pagdadating niya, wow, andito na si Beauty, masaya na, pag wala siya, ang lungkot. Di po ba? So, tayo ang mag-iilaw. Hindi man tayo kasing laki ng buwan at araw na nagliliwanag, even a small lamp, it's enough. Even a candle light, it's enough. Basta hindi lang po aandap-andap. Tunay na mabibigay ng liwanag. Amen po? So, kung hindi pa siya, kung hindi pa talaga last na, na yung flake na pinadating sa kanila ng Panginoon, yung mamamatay yung pinakapanganay, kung hindi pa namatay, hindi pa niya talaga palalayain. Do not procrastinate what God is asking you to do right now. Ano po ba ang nangyayari kapag tayo ay nagpo-procrastinate? Ang ating mga ang ating mga we miss the opportunities. Sayang ang panahon. Di po ba ang ating paglago hindi natutuloy?
Kaya pag sinabing it's your time, grab the opportunity because that is the perfect timing of God. Hindi yung panahon natin, hindi yung kagustuhan natin sa panahon na gusto ko, sa araw na gusto ko, kung kailan ko gusto. Yes, you will exert effort. You can do it, magagawa mo yan, pero talagang darating ang panahon, magi-give up ka, mababurnout ka. Pero kapag ang Diyos ang tumawag sa'yo, but God, hindi pa ako handa, but I'm willing, makikita niyo po, effortless. Ang gagawin mo lang, overcome mo lang yung takot mo at magtiwala sa Panginoon. At mapapansin niyo po, unti-unti, kaayaw mo, kanuno mo, ka-delay mo, kabubukas na, mamaya na, nagkakaroon ka ng unti-unting spiritual dryness. Natutuyuan ka ba? Ano po? Kasi every time na na-expose tayo sa salita ng Diyos, sa katuruan ng Panginoon, lalo tayong lumalago. Hindi po ang pag-aaral ng Biblia ay sa mga nag-e-exhort lang. Ano po? We should study the Bible, meditate on it day and night nga daw po. Diba sabi ni Brother Joshua po, no? Sa Biblia. Ano po? So, meditate on it. Hindi po porke hindi tayo mag-exhort, hindi na tayo mag-aaral. Ay, makikinig lang naman ako eh. Hindi po sa ganun yun. Dapat po meron tayong sariling palo, sariling lago, dahil sarili lang naman natin ang sagot natin. Hindi natin masasagot ang ibang tao. Amen? And the more you feel regret and guilt. Si Taning naman, gagatungan ka pa niya ng gagatungan. Ano po, pag may narinig kang isang salita, uy, ako yun, ay ano yun, ay ako yata yung pinapakinggan. Ganun po, di ba? Bakit? Kasi, yun ang ilalagay ng kaaway sa'yo. Ano po? Lalo na, pag halimbawa, dapat ako yun. Sabi niya, ganun daw. Tayo po bukas na, di po ba? Mamaya na. Ako po kasi ang lapit lang ng ng workplace ko. Tatawid lang talaga ako tatawid ako ng kalsada. Kaya 5 minutes nandun na ako. Kaya naman, lagi po ang procrastinating, grabe ang pangusap sa akin ng Panginoon lately. Kung kailan 5 minutes na lang, kung 10 minutes na lang, saka ka palang magpiprepare talaga. Kasi nasa isip ko 5 minutes kaya. Di po ba? Pero, hindi pa rin maganda. Lalo na at yung aking boss ay talagang walang pakialam. Malate ka man ng ilang minuto. Halimbawa po, na late ka 5 minutes, di lumabas ka ng sobrahan mo lang ng 5 minutes. Ganon sila ka maunawain. Hindi yung katulad sa ibang company, you're late for 1 minute, babawasan ka ng 15 minutes. Di po ba? Kaya, minsan naaabuso. Kaya, Jeanette, di po ba? So, nagpo-procrastinate. Bakit? Kasi ang ganda ng sitwasyon ang ganda ng pagkakataon, napakalapit. Kaya minsan kausap ko pa sila Ate Ana, si Ate Lily, Yasumi sila, or bakasyon nila, ako may work. Nagkataon pong ganun. So, nagkakwentuhan kami hanggang nakarating na ako dun. Kung kakatok na lang ako, magdo-doorbell na lang ako, saka pa lang ako nagpaalam. Di po ba? Mamaya na, sige, hindi pa okay pa, naglalakad pa ako. Di po ba? Maraming bagay, hindi lang po yan. At tayo ang nakakaalam. Ang hindi lang po siguro talaga natin alam, na hindi natin ma-realize hanggang ngayon yung salitang don't do it, not now, na binubulong sa atin, yan po ay hindi nagmumula sa Panginoon. Yan po ay nagmumula sa kaaway. Kapag yan nakarinig ka ng ganyan, asahan mo hindi ang galing sa Diyos. Kailangan we should recognize that we are procrastinating. We are hindering God's plan. We are being used as an instrument of Satan to delay God's plan. Imbis na tayo magpa-advance ng plano ng Diyos sa buhay ng taong yan, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa mga kasamahan natin, sa church natin, we are the one who is hindering God's plan. Ano po? At wag po natin i-allow yan. I don't want to sin because of disobedience. Sabi nga po sa James 4:17, if you know what is right and you don't do it, you sin. So, paalala po natin yan, James 4:17. Sabi doon, nasusulat. Kapag daw alam ko ng tama, hindi ko ginawa, nagkasala ako. It was delegated to us, pinakita sa atin ng Panginoon, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, so don't delay and be an instrument.
lagi natin kiniklaim, I'm a child of God, I'm saved, I'm a Christian, pero pag binigyan mo na, mamaya na lang. Bukas na lang. Ano po? So, let us not delay, mga kapatid, upang wag tayong sulsulan ni Taning. Kung kailan niya tayo, siya magbubuyo, magtutulak sa atin. Pag nagawa mo na, siya rin na magsusulsul sa'yo. Kaya, anuhin po natin. Let's be vigilant sa pagiging procrastinate natin. Ano po? The enemy uses procrastination to close doors. Amen. Bakit po nangyayari yon? Kapag may mga pagkakataon, hindi lamang po yan sa halimbawa sa service sa church, forgiving someone, kakausapin mo na lang, pinagpabukas mo pa hanggang hindi na kayo nagkita. Ano po? Magtatapat ka na sana, hindi mo pa na ipagtapat. Di po ba? Hanggang nawalan na kayo ng chance. Amen po. Ayan. Pastor Alex, Pastor Team, good evening po. Sis Bebs, good evening. Ayan. Kay Mamiya po, good evening po. Kasama natin sila sa live. So, procrastinating things can close doors. Kasi binigyan na po tayo ng pagkakataon, hindi pa natin grinab. Sabi nga nila sa mundo, opportunities knocks or comes only once. So you have to grab it. Ano po? Panghawakan na natin ito. Huwag na natin hayaang ito'y makawala. Ito na yung pagkakataon mo, binigyan ka na ng chance. Ano po? Prove it mightily na kaya mo. Kaya mong magpagamit sa Panginoon, kaya mong magtiwala sa Panginoon. Ayan po. Kahit na alam mo sa sarili mo, hindi pa ako handa. When my pastor told me, Jeanette, you're going to translate. Ngayon na, agad-agad, kabibless pa lang sa akin ng banal na espiritu, isasalang na ako mag-translate. Simultaneous pa. Hindi yung hihintayin ka. Simultaneously, magta-translate na kaagad. Bahala ka na banal na espiritu, hindi ang salita ko, ikaw ang kikilos. Ganun na lang sinabi ko. Bahala ka na. And that's one thing that I've learned. I seldom say no. Napaka-rare po. Very rarely I say no when it comes to the work of God. Kasi alam ko po na yan na ang purpose ko, kaya ako nandito sa mundo. And talagang pag sinabing linggo, alam na po yan. Wala talaga. Hindi na, siguro, ano ba ang dahilan ko kung ba't ako hindi naka-attend ng church? Pero talagang yan na po. Hindi siya struggle. Hindi na siya, para kay God. God gave me 6 days para sa sarili ko. Actually, hindi talaga totally para sa sarili ko yun eh. Pero, yun po yung kahit man lang yung araw na yun ng kapahingahan para sa Kanya. Good evening po, Brother Paz. Good morning. Good morning. Nasa ibang bansa pala si Brother Paz. Ayun. Good evening po. Ayan. So, procrastinating, closed doors. At ginagamit talaga yan ni Taning. Kaya, susulsulan ka niyan. Huwag muna, hindi pa. Huwag na, later. Bukas na lang, mamaya na lang. And then, pag naisarado na yung door, wala na yung opportunity, hindi ka nakarating sa interview mo because may inuna ka or na-delay ka, dinelay mo, di po ba? Nawala yung opportunity, the door was closed, ayan na si Taning na naman, uusigin ka na naman. Yan kasi, inuna mo pa yung panonood ng Alam mo ba yung 2 minutes na nag-check ka ng social media mo? Ayun, you lose your bust. Nakaalis na yung bus dahil lang sa 2 minuto. Pero saglit lang naman nag-scroll lang naman akong ganun inabot ka ng 5 minutes pag-scroll. Di po ba? Dumating yung bus. Wala na yung bus. Di ba? Nagsarado ng pintuan ng bus. Hindi ka na nakapasok. Okay? So, don't entertain when Satan whisper you, don't do it now, just do it later. Sabihin mo, manahimik ka Taning, hindi ko kailangan ng opinion mo. I have to do it now. Kailangan ko na maghugas ngayon dahil mamaya, aantokin na ako. Pag hindi ako naghugas, magpipiesta ang ipis. Di po ba? Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 3 verse 15, pakibasa po,
sa Tagalog. Mas maganda yata sa Tagalog. Tingnan po natin sa ating mga kapatiran. Meron po ba? Nakaredy na ang Biblia. Hebrews chapter 3 verse 15. Tagalog po. Pilipino. Wikang Tagalog. Sino po ang nakapagbukas na? Wow, ang sarap pakinggan ng flipping pages. Kasi ngayon puro ganyan na eh, oh. Sige po. Hebrews chapter 3, verse 15. Ako na ate. Sige po, maraming salamat. Wait lang po. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Amen. Amen. God is a God of now, not later, mga kapatid. So if God calls you or asks you to forgive someone, patawarin nyo na. Bago pa siya mamatay, babawian ng buhay, or hindi na kayo magkita para wala kang guilt sa puso mo. May kwento sa amin si Pastor one time na meron siyang kaibigan na double cross, hindi naman double cross, na ginawa niyang guarantor, tapos iniwanan niya, ganun. I don't remember exactly I can't recall exactly the story, pero yung guilt nasa puso niya, talagang andyan pa rin, hinanap niya. Alam niyo po, nung nahanap niya, natagpuan ba, mga kapatid, yung mga kasama ko sa HCC? Natagpuan niyo pa ba yon? Sama-sama naman tayo nakinig sa kwento ni Pastor. Naalala niyo po ba ang kwento na yon? So, yung guilt na yon, no, dala-dala niya. Ay, namatay, no? Namatay na hindi siya nakahingi ng tawad. Ewan ko, sa dami ng kwento, naghalo-halo na po. Wala kasi siyan sa ko ngayon, naalala ko lang. So, when God asks you to forgive that person, forgive it. Huwag ka na maging stingy, huwag ka na magdamot ng pagpapatawad. Dahil, sabi nga po, opportunity comes only once. Kapag binigyan ka na ng pagkakataon, grab mo na yun, humingi ka na ng tawad, patawarin mo na. Amen? Because you're not just praying Him, we are praying ourselves. Tayo po ay nagpapalaya sa ating sarili, hindi lang siya. At yung guilt na yan, bawat isang guilt, isang rehas, bawat isang kasalanan, isang rehas yan na kumukulong sa atin at nagpapaliit ng ating mundo. Tayo mismo, we are putting ourselves in a cage by procrastinating, for not doing yung sinasabi sa atin ng Panginoon. So forgive. If God asks you to forgive, serve. If God is asking you to serve, malayo po. Nandyan si Brother Paz. At first, he procrastinated. Ayan. Ano po? Sabi niya, nag-doubt pa nga siya di po ba? Naibahagi niya. Pero ngayon, grabe ang testimony niya. Salamat, Panginoon. At ngayon, mag-i-extend na kami ng church. Magiging Pastor Guajima na siya. Wala nang bubong, hindi na kinaya. Talagang extended na lahat na. Hindi na kinaya magpalagay ng bubong kasi ang dami na talaga. Pastor Guajima po, i-search nyo sa Africa. Grabe ang kanyang church. Sobrang galing. At ang galing ng mga tao, imagine sa Africa, napakainit. Pero hanggat hindi natatapos, walang tumatayo. Grabe pong faith nila, no? Tayo, nakapayong na, nakapaypay na, may panyo pa. Pero nagmamadali ng umuwi. Ano po? Wala na sa focus. Wala na sa focus. Nakafocus na sa init ng panahon. To mind to ourselves. Ano po? Hindi na sa salita ng Diyos at sa purpose ni God para sa atin. Kaya nawawala na yung pagiging diakono Natipo di po ba mga diakono, mga deacons, dapat they are very attentive sa pangangailangan ng tao kapatiran? Nawawala na. Bakit po? It's hot kasi kasi it's itchy. Di ba? Parang, ang init, kinakati na ako Di po ba? Alam nyo po, dati nung high school ako, galit na galit ako sa mga taong ganyan. Naiinis ako kasi yung best friend ko dati ganyan. Mapamalamig, mapamainit, nagpapantal. Pero hindi ko naman masisisi kasi talaga nararamdaman niya. Pero since I was boyish na lumaki ako, no? Boyish lang po kasi, nasasabi kong boyish hindi dahil tomboy, kung hindi, parang kahit saan, ready to go. Parang ganun. Saan mo ko dalhin? Mapailog man yan, mapadagat, akyat ng bundok, or kahit saan, hiking, trekking, lahat po, wala akong inaayawan. Suntukan man yan. Ano man yan. Walang problema sa akin. Pero yung tipong sasabihin mo, ayoko mainit
ayoko nang. Kaya po ang mga kaibigan ko noon, karamihan lalaki. Amen. So when it start to serve, when God ask you to serve, serve. To study, study. Alam niyo po, nung narinig namin na si Tatay Paz nagtuturo, nako, pagkakataon na to. Sige po, kaya maraming salamat muli kay Tatay Paz. Special mention kasi binigyan niya talaga ang mga taga Dulos for Christ at taga Homey Christ Church at iba pang kapatiran na nakapag-aral. Imagine niyo po yung every Monday, he dedicated his time for us. Wala pong bayad yun. Grabe po at hindi po kami kasama sa church. Pero he considered us as universal church. Grabe. Bakit po? Kasi sa puso niya, I'm serving God, not the people. I'm serving God through people. Nawa tayo din po, ganun na maging POV natin sa ating mga buhay para hindi tayo mahirapan at hindi pressure. Amen? If it's time to give, give. Okay pong manalangin sa ating mga kapatiran. Pero kung meron naman tayong maibibigay and they are not asking for everything, just a bit of it, use that opportunity to give. Yung iba po, ang gift talaga nila is giving. Kaya kapag may nakita, konting viremeshi, parang konting bagay lang nagbibigay na kaagad. Yun po yung heart nila. Heart to give. Hindi po lahat ganon. Lalo na pag Christian, huli ang tithings. Pero, ibang araw po natin itapik yan. Okay? Obey. That is the alphabet of Christianity. O-B-E-Y. Kung dito sa mundo, 26 letters. Sa atin po, 4 letters lang. O-B-E-Y. If God asks you to obey, obey it. Naintindihan mo, hindi. But I want to obey because it's God who asked me. Sabi nga ni, saan ako pupunta? To the place na hindi mo alam. At my age, yes. Sino po yon? Sino yon? Si Abraham, si Moses. Sino po? Go to the land I'm going to send you. Sino po siya? Si Abraham o si Moses? Ayan. Tama po ba mga kapatid? Si Abraham po ba? Amen. Hallelujah. So God calls us to ask, to act today. Tayo po ay kumilos ngayon. Do not procrastinate kasi we're losing the opportunity and it dries our spiritual gift. Di po ba? Ang muscle, kahit gaano ka dati, kagaling. Meron po kaming libro noon sa Pilipino nung high school ako, naalala ko. Meron po kaming nabasa doon na isang kwento ng lola niya na gilingang bato ng bigas. Sabi daw niya sa lola niya, dinalaw niya, parang nakikita daw niya na yung lola niya na nagigiling ng bato. Parang ang dali-dali, nung siya na ang nag-try, ang bigat pala. Bakit po? Kasi araw-araw na ginagawa ni lola. Gilingang bato ng bigas. Naalala ko po yan sa textbook namin sa Pilipino, kahit na 75 ako sa Pilipino. Joke. Ayan po, gilingang bato. Kahit mabigat siya dahil sanay na si lola, exercise yung muscle niya. Sanay na. So kahit gaano mo sabihin na malakas ka, subukan niyo po ang tatay at nanay, pakargahin mo ng baby. Ang nanay, po yan kung kumpara sa tatay, mas malakas ang tatay, di ba? Pero kaya ng nanay mag-carry ng baby ng matagal. Ang tatay, nilipat na sa kaliwa, nilipat na sa kanan, hindi na alam, po. Pero mas malakas sila. Di po ba? So, practicein po natin lagi, araw-araw, para po, masanay tayo. God is a God of now. Do it continuously. Patuloy lang po, although we grow gradually, at least po, dire-diretso. Tuloy-tuloy kahit na dahan-dahan. Kahit na ba yan step at a time. One step at a time. Okay lang po. Ngayon, puro nakita natin dito, pinag-usapan natin yung mga nag-procrastinate, meron pa ditong marami pa, kaya lang, stop na natin, sapat na siguro yan. Tingnan na lang muna po natin yung yung biblical example naman ng mga may sense of urgency. Ayan. Sino po ang naalala nyo dyan? Tingnan nga natin kung may naalala kayo dyan na talagang at once, agad,
Ano po? Sino pong naalala niyong ganyan? Mga Bible character. So much for our, kasi sa umaga ngayon, sa ating morning devotion, for testimony natin. So, yung mga, mga kapatiran natin sa kapanahunan nila ang pag-usapan natin. Sino po? Para ma-inspired naman tayo. Sige po, unahan ko na kayo. Habang nag-iisip pa kayo, no? David. When David saw Goliath, he ran to him. Hindi po tumakbo na palayo. Sabi ni Pastor Tim, he ran to him. Di po ba? Siya ay tumakbo palapit kay Goliath. Bakit po? To fight against him. You, uncircumcised Philistine, who are you to challenge my God? Di ba? Lakas ng loob, ang liit-liit niya, pero alam niya na hindi dapat ganun ang trato sa ating Ama. Di po ba? Amang nasa langit. So, alam niya, hindi dapat siyang ginagawa mo, mali yan. So, he ran into Goliath to fight. Grabe po, andun yung urgency niya, andun yung at once na reaksyon niya. Samantalang yung mga nandun, ilang panahon na, ilang araw na nandun. Pinapatay yung sarili sa takot, pinapatay yung sarili sa, sa mga agam-agam at haka-haka. Ay baka, ay kasi ganon, di ba? Hindi katulad ni David. Nandun siya to fight. Who are you, uncircumcised Philistine? Circumcised Philistine. Na ganyan na sinasabi mo against my God. Sino pa po? Meron pa po ba kayong naaalala? Na andun yung walang hindi naghinagap, walang doubt talaga. Mary. Ayan, si Mary, hindi po si Sweet Mary, pero siya din po, ganun din yan. Pag may sinabi si God, may nangangailangan ng Bible, ang bilis ng ating kapatid mag-respond. Grabe. Kapag calling mo talaga, hindi mabigat sa iyong gawin. Hindi mo alintana. Okay lang, magbibigay ka talaga. That's your calling. Amen po. Mary said yes to God immediately. Hindi na siya paano po si Jose? Paano yung magulang ko? At my age? Is it okay? Parang, wala na talaga. Wala na po wala nang question. Talagang sumunod na lang siya. At sino pa po? Meron niya yung popular dyan na talagang pag nilagay mo at once. At once, they left their nets and followed him. God called his disciples. Hindi po ba? And at once, immediately, wala nang nagtanong, yung asawa ko, yung pamumuhay ko, sino nang maghahanap buhay para sa pamilya ko? Wala nang tanong-tanong. At once, they left their nets and followed him. Hindi po ba? Kumusta po kaya tayo? Kumusta kaya tayo, mga kapatid? Do we respond at once? Or do we respond huwag na ituloy. Amen po. Pero paano ba natin ito ma-overcome, mga kapatid? Ang procrastination. Procrastination, sabi ko ang isi-share ko na lang po kasi ang procrastination, how many letter po meron ng procrastination? Ayan. Basahin ko na lang po, hindi ko na i-discuss kasi mahaba O kaya, send ko na lang po sa GC. Okay. Procrastination. Ano daw po ang dapat nating gawin? Sabi ng aking napag-research is pray first. Yon. P. Pray first. Of course, we have to seek God's guidance before beginning anything. Anything po, kahit na we always have to pray first. Tinanong ko po yan kanina. Di po ba sa ating question and answer kanina? At sabi nila, yes, now na, not later. Okay. Now, letter R. Resist delay. Ayan. Sino po yung magagaling dyan Pwede na po kayong mag-jot down. Okay po. Resist delay. Say no to the voice that says later na lang, mamaya na lang. Ato depois. Ayan. Okay. Letter O. Obey God's timing. God's timing is the perfect timing, not later. Kung para sa'yo yan ngayon, it's your time. It's your turn. So, trust God's perfect timing and will. Wag po yung sa atin. God, wag na muna ngayon. Wag na muna ngayon. Okay? No, when God calls us to do it,
That's God's perfect timing. So, obey God's timing. Letter C, commit your plans. Commit your plans. Ano po ba yung mga plano natin? Proverbs 16:3, entrust your work to the Lord. Amen po. Let's entrust our work to the Lord. Huwag po yung kagustuhan lang natin ang masusunod. Lagi pong will niya. May narinig ko nga po si Joyce Meyer kanina. Sabi niya, ang tagal kong naging Kristiyano. Sabi niya gano'n. Na nag-e-effort talaga siya. Pero kung kailan siya talaga tumanda, nag-matured spiritually, dun lang niya nakita, without the work of the Holy Spirit, everything will be in vain. In vain talaga, mga kapatid. Kaya, paunahin na po natin ang banal na Espiritu, o kaya kapag sinusugo ka ngayon, that's the perfect time to obey. Amen po. So, whatever it is, let's commit our plans to the Lord. Letter R, again, remove distractions. Ano po ba ang mga distractions? Social media ba yan? Social media ba yan? Okay, ano man po ang mga distraction natin? Too much love sa children, too much love sa asawa, too much love to ourselves. Ano po, kaya natin gumising na 1 hour before going to work. Why? I need to plancha my hair. I need to align my kilay. O, diba? Kayang mag-alay ng 1 oras para sa kagandahan, to present ourselves na presentable sa ating mga kasamahan sa trabaho. Pero kay God, mamaya na God, 5 minutes pa. Hindi pa nagpaparing ang morning devo. Okay? God knows and we knows. Okay? Alam natin yan kung paano natin isantabi ang Panginoon, i-procrastinate si God. Ano po? God, teka lang. 5 minutes pa. 5 minutes na lang, God. Mamukat mo, malaman mo. 2 minutes na lang. Okay? So, ano man po yung distraction na yan, let's clear what pulls us away from God's goal. Hindi po yung goal natin. Ano po? Tanggalin po natin yan. Kung sa tingin mo na nakakaabala ang cellphone, just leave it there. Minsan po, nagcha-charge ako dito sa kwarto at nandun ako sa kitchen. Kung ayoko talaga ng minsan distraction, or minsan naman hindi ko lang talaga sinasadya, naiwan ko, tas napunta na ako doon, parang tahimik ng buhay ko at natapos yung paghuhugas ng yung pala, nakalimutan ko yung cellphone. O kaya naman, parang hindi ka mapakali, inaantok na ako habang nagtitiklop, asan na yung cellphone ko? Di po ba? So, alisin natin yung distract sa atin. Ano po? Remove distractions. Letter A, act now. Faith without action is dead. Alam naman po natin yan, di po ba? Kahit po sa Portuguese, pareho lang yan. Kailangan po nila may action. Ang prayer sa kanila ay ganito. Prayer sa Portuguese ay oração. Orar is pray, ação is action. So it means prayer with action, faith with action. Ayan po, kahit sa ang salita, makikita po natin na kailangan talaga, it requires action. Kapag walang gawa, hindi po natin yan. Kahit anong aral natin, kahit anong kinig natin, kapag hindi mo yan ginawa, hindi mo malalaman. Amen? We have to try, we have to experiment it. We have to, maranasan talaga natin. And letter S, start small. We don't need to start big. Kung ngayon po, nananalangin tayo, sabi ko, kasi, walang time sa umaga, busy eh. Di, gising ka sa umaga ng kahit 2 minutes, 1 minute prayer, kahit thank you Lord, ganun lang, malalaman po natin na humahaba na yung prayer ko Di po ba? Basta araw-araw lang, may consistency lang po tayo, araw-araw, daily growth lang po talaga ang kailangan natin. God is not asking us too much. 2 fish and 5 loaves lang po talaga, Yun lang ang kailangan ni God sa atin. Hindi po siya nanghihingi ng wala tayo at hindi siya nanghihingi ng hindi natin kaya. Okay po, wag na tayong mag-start ng or maghintay pa. Pag nakaipon na lang ako, saka ako mag-start magtumulong. No. Wag po natin gawin yan. Sabi ko nga po sa mga kapatiran at kaibigan, kung may nanghihiram sa'yo ng malaking pera, kung wala kang panghiram, dibigyan mo na lang ng kaunti na hindi na kailangang hiramin. Di po ba? Kung ano lang yung kaya mo. Pero never
enter into situation na mag at stake yung relationship ninyo. Kasi ang pangako ng tao, even though how much he wanted to pa rin yung pangako niya, but we cannot control the situations and the circumstances, di po ba? So, para wag mahirapan at masira, at stake yung relationship, even the relationship sa church, kung ano lang talaga yung kaya. Start small. Don't think big. Ayan po. Letter T. Think of the purpose. Always know your why. Always know your why. Be reminded of your why. Why am I doing this? Why am I here? Di po ba? Yun yung dapat motivation natin. Why am I doing this? Because God asked me to. And why am I serving God? Bakit? Bakit kailangan kong sundin si God? Bakit ko siya kailangan mahalin? Bakit? Di po ba? Tanungin natin ang ating sarili. Kasi kapag tayo mismo, hindi natin alam ang why natin at ibang tao magsasabi, one day, bibigay din tayo. Dapat yung why na yan galing sa atin, hindi galing sa why ng iba. Nakita lang nila na ganyan ka or something, pero hindi talaga nagsisink in sa'yo. So, you have to know your why. Kailangan mag-sink in yan sa atin. Yung purpose natin. Why really matters. Kaya, alam niyo po kung bakit napakahalaga niyan. Dahil kapag nangihina ka na, yun yung magmomotivate sa'yo. Bakit ko ba dapat gawin to? Because my goal is to reach the heaven. Yun ang dulo ng aking Doon ko lang masasabing tapos na. Pag nandun na tayo sa ating goal. Tadorits ko remade. Ate Zero. Amen. Until we reach the heaven. Amen po. Letter I, invite accountability. Wag po nating i-reject. Kung hindi, invite accountability. Share your goal with the person you trust. And then makikita nyo po, the moment you open it, mag-open din si God ng mga opportunity. Pero, let us not close our eyes or blind our eyes. Be blinded by our weaknesses. Basta tanggapin lang po natin yan. When opportunity comes, let's be accountable to that. May sis, ikaw po dyan katulad ni Sis Cathy, di po ba? Sis Cathy, ikaw po ang magsusundo kay Sis Rosaline, di ba? So, yun yung kanyang accountability. Di po ba? And she's doing it with gladness. Amen! Mabuhay si Sis Cathy. Amen. To God be the glory po. Amen. Ayan po. Letter N. Malapit na po tayo. Nasa nation na tayo. Letter N. Nurture discipline. Disiplina po ang napaka-importante. Alam niyo po ba ang discipline sa Saan nanggagaling yan? Sa siyam na bunga ng Espiritu Santo? Panghuli, dulo. I know. Pareho tayo na iniisip. Napakahirap. Kaya nga po kahit sa pagkakasunod-sunod, panghuli yan is self-control, discipline. Pero, sabi nga ni God nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Tinatanong tayo ni God, is there anything too hard for me, my child? Nothing. So ask and trust. Amen po. Is there anything too hard for me? Is there anything I cannot do? Yun naman pala, naniniwala ka. Why can't you trust? Hindi po ba? Magpadisiplina tayo sa Panginoon, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Tiwala lang talaga mga kapatid. Paano ka magtitiwala sa hindi mo kilala? So, kilalanin natin siya. Araw-araw po, sama-sama tayo magdidig tayo, dig deeper sa salita ng Diyos. Umaga-gabi, meron po tayong mga pag-aaral sa mga nanonood po ngayon. Ngayon lang nakapasok sa live. Yes po, ini-invite ko po kayo from Monday to Saturday. Meron tayong morning devo, 6 o'clock in the morning dito po sa Japan, 5 o'clock in the morning sa Pilipinas. Grabe. Aga-aga, and 5 o'clock in the afternoon sa Amerika at sa iba-iba pa pong bansa. Sa Brazil din po, same time dito, baliktad nga lang, gabi sa kanila. Sa gabi din, meron tayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday din po ng gabi. So, hindi po ikaw ay required, you are not obliged to attend every night. Kaya nga po, tayo ay mapalad na meron tayong Monday to Saturday. So, every time that we have time, pwede po tayong dumalo. Sabihin nyo lang po at i-add namin kayo sa group or sometimes we're sharing the link
sa Gmeet po, sabihin nyo lang po, PM lang po kayo or DM and we will send you the link so that you can attend. Wala pong excuse kay God. Ano po, lahagi tayong may panahon, umaga, meron po yan. Kaya salamat sa mga kapatiran na handang magbahagi, magbigay ng kanilang oras para sa Panginoon, magsilbi. Ano po, sa Panginoon, out of joy. Amen. Nakakatuwa po ang ating mga kapatid, living with their purpose because they know their why. Their why is so strong that motivates them as to do. Amen po. Letter A, ask for strength. Wala po tayong kakayanan. When we are weak, that's the moment that we are stronger, mga kapatid. Kasi po, hindi natin kakailanganin si kapitan, hindi natin kakailanganin si mayor, hindi natin kailangan ng asawa natin, yung anak ko, abogado yan. Hindi natin kailangan ng mga koneksyones. Kailangan lang po natin maging mahina tayo, accept natin that our talent, our talino, ang ating kakayahan, koneksyones ay wala po yung kakayahan. Only God has the power. A blink of an eye, di po ba? Isang pitik lang yan ng Panginoon, isang salita lang. Paano niya ginawa ang mundo? Let there be light. Bam! And there was light. Di po ba? Kaya kayang-kaya niya pong gawin yan. Is there anything too hard for me? Alam niyo po, hindi yan nawawala sa isipan ko kapag may naaalala akong mga bagay na sitwasyon na ganyan. Sasabihin sa akin ni God, papaalala, is there anything too hard for me, anak? O kaya naman, why your face is downcasted? If you do what is right, will you not be accepted? Ano ba naman yung mga nagdirema sa akin? Ano po? Talagang yun yung mga pinapaalala sa akin ng Panginoon. So it means I didn't do what is right in the eyes of God. That's why I'm suffering. So I need to be corrected, disciplined, and go back. Ano po? Lagi po tayong may chance to repent. Pero wag natin kakalimutan, sa James po nakasulat, whatever it is lacking, ano po yung kulang sa atin, hingin daw po natin sa Panginoon. That's my favorite. Ano po? Sa Nehemiah 8:10, the joy of my strength comes from the Lord. Amen. Ayan po, letter T. Trust God's help. Hindi po sapat na kilala at alam lang natin. Paniwalaan po natin ito upang ating maranasan. Okay? Kahit po yung Biblia, 10 nasa harapan natin, nabasa natin, pag hindi naman natin in-applyan at di tayo nagtiwala, pag sinabi niya, go anak, talon, lakad, punta, gawin, sabihin mo, pray. Ang dami po niyang mga mga one word lang na mga verb, action word, go, eat. Oy, buti pa yung eat, ang bilis natin, Amen. Talagang well exercised, eat. Left and right, okay? Hindi natatapos palitan. Pero hindi po yan ang kailangan ng Panginoon. Kailangan natin is, we're talking about spiritual growth, mga kapatid. Amen? Let God works in us. Sabi po yan sa Philippians chapter 2 verse 13. Sa mga mabibilis pong mag-search sa ating mga Bible verses, paki-forward na lang po sa ating GC. Kanina po yung faith without action is dead sa James 2, James chapter 2 verse 26. And entrust your work to the Lord, Proverbs 16:3. Ganyan po ang maganda kapag may unity. Kapag yung isa nagta-type na, yung isa magta-type na ng kasunod. Yan, yun yung natin, yun yung common denominator natin. Spiritual discernment. Wow. Meron tayong care sa bawat isa. Hallelujah. Amen. Prophesize. Letter T, trust God's help. Letter I, intend to finish. Hallelujah! Sino po ang nag-umpisa dito mag-aral ng Japanese? After 2 weeks, give up. Sino po ang nag-aral ng, mag-aral tayo ng umattend sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, wala na. O kaya naging kabote. Lilitaw, lulubog. Di po ba? Wala po kasing intention. Na-invite, o kaya may time ako ngayon, so okay lang. Pero dapat po intentionally tayo po. Ngayon, every Saturday, meron tayong romance study. Tapos every Tuesday, may mga, naalala ko nun, yung Acts, pinag-aralan din natin. Nakakatuwa po kapag may intention kang malaman, mapalapit, matapos
dedicated ka po talaga. Alam mo na, hindi siya second choice. Alam mo na na gantong oras may ganong pag-aaral. So, alam mo na yan sa puso't isipan mo. Naka-agenda na yan. Naka-schedule na yan. Hindi yung every Sunday, alam mo nang may church, ay pag wala lang akong lakad. That is normal sa mga hindi pa po malalakas ang faith o hindi pa talaga Kristiyano. Hindi sila yung mga ini-invite natin kasi ang purpose nila at priority nila iba. Pero hearing that from Christians, sometimes it hurts and it's nakakalungkot po. Pero hindi naman po ibig sabihin na nabawasan ang pagmamahal natin, the more we need to love them. Di po ba? Sa katawan natin, mas minamahal natin yung may sugat at may sakit na nararamdaman tayo. Di ba? We pamper them. So, ganun din po ang gawin natin. Imbis na magalit, on the contrary, love them. Okay po? Letter O, overcome fear. Ano po ba yung mga hindrances natin? Isa dyan ay fear. Wow. Kailan pa ba tayo magiging alipin ng fear na yan? Ano po? Kailan pa ba? Kailan pa ba tayo? Opposite yan ng trust eh. Hindi po ba? May takot tayo. Grabe. Alam niyo po, kapag may takot ka, kung yung hiya, ang ugat niyan ay pride. Yun namang yung procrastination po, ang ugat niyan ay fear. Ayan. May takot kasi tayo. Takot tayong mapahiya, takot tayong hindi natin magawa, di po ba? So, we procrastinate, we delay things. Bukas na lang, sa ibang araw na lang, hindi pa ako handa. O kaya naman hindi ko pa kaya. Sa susunod na lang ako pupunta dyan, sa susunod na lang kita dadalawin, saka ako na lang lulutuin, di ba? Ang dami nating mga hindrances na nilalagay sa ating mga excuses, po. Sabi nga, kapag gusto, maraming paraan, kapag ayaw, marami talagang dahilan. And it always relates, po. Okay, and the last. Ano po kaya yung letter N? Akira minaide sa Japanese. Akira minaide. Portuguese, non desisti. May kanta po niyan sa Portuguese eh. Non desisti, non pare de lutar. Never give up and never stop fighting. Non desisti, non pare de lutar. May kanta po ba tayo niyan sa Tagalog o English? Ang alam ko lang, this is how I fight my battle. Okay, so never give up mga kapatid. Kung hindi man natin na-overcome ngayon, there's always a second chance. God is a God of second chance. So tomorrow, every day po, panibagong pag-asa. And every time we fall, God's grace, God's mercy ay napakalaki po. Sabi nga ni Chang Emily, God's hands is not too short para po tayo ay maabot. Kaya, let's press on toward the goal. Wag po tayong, sabi doon sa wag tayong susuntok sa hangin o tatakbo ng walang patutunguhan. Dapat po, we are heading saan? Sa goal. Anuman po yung mga balakid sa ating daanan, anuman po yung mga nasa paligid nating maiingay, pinapatigil tayo, shout. Sabi niya, shut up. Jesus is busy, but the more he cry out loud, Jesus, have mercy on me. Di po ba? Huwag po natin hayaan na tayo ay matigil ng mga boses ng mundo. Kailangan po natin i-overcome yan. Let's start our quiet time. Kung hindi nyo po kaya, samahan nyo po kami sa morning devo. Every 6 o'clock in the morning, let's study the Word of God. Let's share, magpatatagan po tayo, magpalakasan tayo. At kung meron man tayong dapat kausapin natin. Kung may dapat tayong sharean, i-share natin yung testimony natin. At kung dapat tayo mag-serve, let's serve. Whatever it is that we are called, the gift that you have. Alam niyo po kung ano yung gift na meron ka? Kung hindi mo pa alam, pakiramdaman niyo po yung sarili niyo. What makes you happy when you do it? Yung nagbibigay ka ng ulam, ang saya mo. Yung nagbibigay ka, nakakatulong ka, giving time, ang saya mo. That is your calling. That is your gift. Yung kumakanta ka, inaawitan mo ang Panginoon, that is your gift. Kung saan ka masaya na ginagawa mo,
na hindi mo nakikita yung halaga ng yung pagod, yung layo. Hindi mo yan alintana. You're doing it out of love, out of joy. That's your gift, kapatid. So search your heart. Pero ang pinakamahalaga ngayon, don't wait, don't delay, obey today. Amen? To God be all the glory po. Maraming salamat. I've said a lot. Pasensya na po. Ang dami kong nasabi, ang dami kong na ibahagi. Too much po bang ang haba kasi ng procrastination naalala ko si Ma'am Shubi sa kanyang sa kanyang acronym. So I was inspired. So pasensya na po kayo. Ayan. Sino po ang ang nais mag-close ng ating prayer? Mali. Sino po ang gustong mag-closing prayer para sa gawain natin ngayong gabi? Ayan. Do not procrastinate it. Correct na kaagad natin yung pagkakamali natin. Para yung nakakarinig Amen. Sige po. Sino po ang ngayon na challenge yung kanyang sarili? Habang nag-iisip pa po sabi po sa Mangangaral, chapter 9, verse 10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. So if you were given an opportunity right now, do it with your might. Ayan. Ano pong verse? Mangangaral. Mangangaral 9:10. Ecclesiastes. Mangangaral na. Yes po. Ayan. Gusto yata ang basahin natin Lily sa Tagalog. Bago ka po, ikaw na po ba ang mananalangin? Ako po ba? Ito po. Mangangaral. Pakibasa po and then na po, closed in prayer. Mangangaral. Natagalog. Ito. Tayo po manalangin. At ang mangangaral, nahanap ko pa po. Sa Mangangaral. Old Testament po. Ecclesiastes. Opo, Ecclesiastes 9:10. Tama ba ako? Opo. Halatang di ko na nabubuksan ito Ano mang masumpungan gawin ng inyong kamay, sapagkat walang gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa sa isipan, kaalaman, di ka rin mula nagsasyon na iyong tama po ba? Hindi maganda ang sa akin. Mas maganda yata sa ibang sa atin, mas maganda yata sa iyo. Ano man ang ginagawa mo pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasama sa blakan mo ay walang kang gagawin ni pag-iisipan man ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon ko salamat po, Chang Emily. Ano man ang gagawin mo, ipagbuhusan mo na daw po talaga with all your might. Ng kaalaman. Amen. Hallelujah. At ngayon ko lang nakita, wow, nakapag-jot down si Sweet Mary. Galing Okay. Amen. Salamat po. Okay, mag-mute ako. May pulis dito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Sa presensya ng bawat isa. Higit sa lahat, sa ating Diyos na buhay na nagsama sa atin sa gabi. Kaya ang banal ng Espiritu na nagabay sa atin habang tayo nakikinig. Yes, po. Lord. At yan, na ang salitang procrastination, ngayon ko lang po narinig yung procrastination dahil hindi pa ako magaling mag-English. Pero pinaalam dito na ang procrastination is later, delay, mamaya na, manyana habit. Ito po ay ating, kailangan natin malaman para huwag na natin, mayroon pong, binigyan tayo ng courage na huwag natin itong magkaroon tayo na ngayon na gawin na natin. Ang pagsunod sa Diyos, kailangan andun lagi halangin handa, walang mamaya na. Para ang paglago natin ay tuloy-tuloy po. Hallelujah. Ayan, sige po, dahil napapahamog daw po tayo kapag tayo ay laging leader. At ang blessing ay nag-delay na po. Salamat sa Diyos.
Sige po, at namabangantay ni Pastor Jolie at tayo nabasbasan pa. Andun din pala si Brother Ramel Rayo. Magandang gabi po sa ating mga pastor at sa bawat isa ng kapatiran, mga nunod sa online. Tayo pong manalang, sabay-sabay po tayo manalangin. Manang banal na nakasalangin. Muli po kami nagpapasalamat sa gabi ito. Yes, O Lord. Pag-aakay Hallelujah. sa amin na gabing ito, sa gugma ng aming mga katawang panglupa. Yes, Isin Lord. na may ibang namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, maging sigado pa sa ugat sa kanyang sitwasyon ngayon. Pero Lord, salamat o ugat sa puso, ng desire ng puso namin, na makilala ka pa namin o ugat. Hindi alintana ang oras, hindi alintana ang karamdaman, hindi alintana o ugat ang situation ng bawat isa, ang nais namin, Panginoon, makilala ka pa more, mas lumalim pa kami sa aming pananampalataya o ugat. More deeper in your love, Panginoon. At kami na malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. At salamat, O God, sa kalitang procrastination, Panginoon. Nga inihayag ngayong gabi sa buhay ni Sis Janet, O God. Salamat, O God, sa kanyang buhay, Panginoon. Sa iyong mga karunungang iniligay sa kanyang puso at isipan, Panginoon. Thank you so much, Lord. Ikaw, O God, ang dahilan ng lahat ng ito. Wala siyang kakayanan ng kahayag ito. Dahil sa iyo ba ng Espiritu sa tulong mo, ikaw po ang kumilos sa puso ng bawat isa sa amin, ang procrastination na sa gitang ito, O God, ang naihayag na yung gabi, O God, ito itatanim sa amin. At tulungan kami, Holy Spirit, na ito amin, O God, na maisabuhay, O God, para hindi na kami magkaroon ng ganitong habit, Panginoon. Na ngayon na gawin na namin, O God. Kung sinabi mo, O God, go and make disciples. Gagawin namin, Lord. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng courage to share the word of God. Alisin mo yung takot, Panginoon. Dahil bigyan mo kami ng pananampalatayang may pagtitiwala, O God. Tunay nga nagtitiwala sa iyong salita, O God. Na alam namin na ikaw ang pipilot. Is there anything hard for me? Sabi nga ni Janet, mayroon bang mahirap para sa iyo, Panginoon? Aming Diyos na banal, na naglikha ng tao, na naglikha ng lupa, na naglikha ng lahat ng buhay namin, O God, na naglikha ng meron dito sa mundo, O God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon, sa mga taong sumasampalataya, nagtitiwala sa iyo, Panginoon Jesucristo. Kaya we are here, O God. Andito kami, Panginoon, kami mga anak mo, na pinili mo, na inihegan mo ng salita, O God. Andito kami, nagtitiwala kami sa iyo, O God. Hindi namin dahil sa sarili namin kalakasan, sarili namin karunungan, kundi sa iyo magmumula ang lahat nito. Lord, alisin mo po, God, yung mga nakikita namin. Yes, O Lord. Ang tawag ng mundo, Panginoon. Ang masunod ang iyong kalooban sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami na ang iyong kalooban, O God, sa araw-araw, yung perfect time, O God, na masunod namin yun, O God. Huwag kami, Panginoon, mag-actively sumunod sa iyo, Panginoon. Thank you so much, Lord. At ikaw patuloy, Panginoon, ang manguna sa aming mga plano. Ikaw ang manguna sa aming mga gagawin upang hindi kami mapahamak, Panginoon. At hawakan mo ang aming mga puso, Panginoon. Hawakan mo ang aming mga buhay. Hawakan mo ang aming pag-iisip, Panginoon. Tulungan mo kami upang ang lahat sa kasalintayan namin, araw-araw ang panalangin, maging habit namin ito, maging habit namin na magbasa ng Biblia, o Yes, O gagawin Lord. namin sa araw-araw, maging habit namin na magpahayag ng iyong banal na salita, O God, upang marami ang maligtas, Panginoon, maging habit namin ang gumawa ng mabuti, magmahal, magpatawad, magbigay, O God, na hindi naghihintay ng kapalit, O God, maging habit namin, O God, ang gumawa, O God, sa kaharian mo, Panginoon. In Jesus' name we pray, O God. Hallelujah. Ikaw, O God, ang mapaligaya namin sa araw-araw Yes, namin Lord. gagawin, O God. Ikaw, O God, ang amin, O God, sasambahin. Ikaw ang mapapapulihan namin sa lahat ng aming gagawin. Itataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hindi ang sarili namin, Panginoon. Yes, Sa O lahat Lord. ng aming gagawin. Lord, we thank you so much, Lord, sa aming mga buhay. We thank you so much, Lord, sa kung anong meron kami, ang aming pamilya, ang aming tahanan, ang araw-araw, O God, ibibigay Yes. mo, pinagkakaloob mo sa amin, O God. Maging ang pagsubok, O God, ng dinaranas namin ngayon, O God, na nagpapatatag sa amin araw-araw, Panginoon. We thank you, Lord, in everything na dinaranas namin ngayon, O God. Tulungan niyo po Mahirap kami, man, masaya Panginoon, man, O God, O God. na hindi kami, Panginoon, mag-procrastinate, O God. Hindi namin, Panginoon, hadlangan ng plano mo sa aming mga buhay. Araw-araw, O God. At sa mga Lord, gusto mo, itinadala Panginoon, ko po gamitin ang kami ng bawat isa, Panginoon, na narito, O God. Mrs.
Hermes, kay Brother Paz, kay Sis Annalie, kay Emily, Sis Janet, Nini G, kay Cathy, kay Pastor John, kay Sis Ana, kay Sis Maricar. At sa mga Hallelujah, kapatiran Jesus. na hindi nakapunta dito, Lord, ang pagpapalan mo, Panginoon, ay matulong pagkaloob mo sa buhay ng bawat isang kasama ng aming sambayan, maging sa mga nanonood sa online, Panginoon. Yes, Nakita O mo na Lord. Hallelujah. inaalalaman mo, Panginoon, ang laman Yes, ng O aming Lord. mga Yes, O puso Lord. at preparation ng Pusin bawat po, isa, O Panginoon, God. ang buhay. Kaya, Lord, sa'yo namin Bawat pinilalapit, isa, Panginoon. sinusuko namin, O God. Hallelujah, Kung ano man Jesus. yung Sa mga mga kahinaan namin, Panginoon. sa'yo namin sinusuko, O God. Kung ano na ituro mo ngayong gabi, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Yes, O Lord. Yes. ikaw po, O God, ang mamuna, O God. Kaya salamat, O God. Ikaw po ang patuloy na mag-bless, O God. Kung spiritual, palakasin mo kami, O God. Sa aming mga pangangailangan, ikaw po mag-provide, Panginoon. Salamat, O God. Yes, O Ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang Yes, pag-asa, O Lord. sa Yes. pagmagitan ng banal na salita, sa pagyakap mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa Yes, sa O amin, Lord. kasama ng sa aming sambayan. Lord, salamat. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa pagpapalang patuloy na pauulanin mo sa buhay ng Hallelujah, bawat Jesus. isa, O God, sa ngayon sa online at sa mga kapatiran, sa bawat grupo, sa bawat anak mo, Panginoon, na tumatawag sa iyo, O God, at mga nangihina, palakasin mo, Panginoon. Akain mo, God, yung mga nangihina na, O God, yung, O God, na makikita mo, Panginoon, ngayon, O God, na lumalayo sa ibang Hallelujah, yes, O Lord. Akayin mo sila, yung mga bumitaw na sa iyo, O God. Akayin mo, tatakbuin mo silang muli, O God. Ngayong banal na tulad ng pag-ibig, O God. Tulungan mo sila pang maging ating mga pamilya, O God. In Jesus' name we pray. Salamat, O God, sa gabing ito. Sa bawat mga gawain, Panginoon, at sa aming pagtulog, samahan mo kami at bukas, O God, para kami, O God, may ngiti na pagising namin, O God, na punong-puno ng pag-asa dahil ang Hallelujah. salita, Panginoon, ay andito at nananalagi dito sa aming mga puso, O God. Dahil ang salita ang nagbibigay sa amin ng tunay, O God, na katagumpayan, O God, sa aming buhay. Thank you so much, Lord, sa iyong kapurihan sa gabi ito, sa iyong pasasalamat, sa iyong kadakitaan. Aming Diyos na banal, Diyos na nagbigay ng buhay para sa sanlibutan. Lord, salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Init po ng presensya. Grabe. Init ng presensya ng Panginoon. God bless po. God bless. Maraming salamat. Ayan. Ayan po. Do not procrastinate. Share right now. Ayan po. Atin pong ibahagi kung saan parte, alin ba dyan sa ilan ba ang word ng procrastination? Alin po ba dyan ang nag-hit sa inyo? Sa atin? 15 letters, 15. Wow, 15 letters. Kalahating buwan. Kalahati. First time in the history. At sa dulos nangyari. Woohoo! Praise God. Praise God ba? Di kasi hindi mahaba. Oh. Kasi di ba may kilala ko eh. Sabi niya, ano daw siya? Ano daw siya? Ano tawag ito? Ano tawag ito ganito? Acronym. Mag-acronym daw siya. Yung acronym gawin natin, sabi niya, Kuya, mag-acronym ako, beautiful. So, pwede ba pretty na lang? Sige na lang, pretty na lang. Pero ang pretty niya, 3 oras pa. 3 oras pa rin. Di lalo na po kung pananampalataya. Amen. So, Hallelujah. ito na po, mauna na po ako mag-share. No? Amen, Kasi amen. si Chan, baka maunahan ako ni Chan. Hallelujah. Gusto ako ng tayo. No? Habang pwede pa ako pwede pa ako Amen, amen. Opo, naanak kita Chan kasi buti ka hanggang alas 12 ka dyan. No? Pag-aari ko yan. Okay. Dito po, no, nakita po natin ang procrastination. Ano ba yung procrastination na yun, no? Yan yung mga intentional na hindi ginawa ang dapat gawin. Sinadya. Diba? Sinadya, intentional. Na pwede, halimbawa,
kailangan mo lang maglaba bukas kasi wala ka na may susuot. Pero intentional na hindi ka naglaba kahit alam mong wala ka na isusuot bukas. So napakalaking impact nito sa buhay ng tao, hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa community na kinabibilangan natin. Amen? So, dapat kasi magkaroon tayo ng stewardship, good stewardship. So, the stewardship of time, no? Ang stewardship of time, ibig sabihin, naging mabuting tagapangalaga tayo ng ating oras, no? Mula sa biblical na pananaw, from a biblical perspective, ang oras po ay hindi lamang ito isang simpleng pangangailangan. Ito po ay isang mahalaga at may hangganan na regalo ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin para sa kanyang layunin. Uulitin ko po, no? Mula sa biblical na pananaw, ang oras or time ay hindi lamang ito simpleng pangangailangan. Ito po ay isang napakahalaga na may hangganang regalo ng Diyos. Bakit may hangganang regalo ng Diyos? Sapagkat tayo, mamamatay tayo. Hindi tayo forever na nabubuhay. Kung may pinapagawa ang Diyos at hindi natin ginagawa, di ba sabi, para tayong hamog na narito ngayon, para tayong mga bulaklak, matingkad ngayon, bukas, lantana. So, we do not have the luxury of time in this world. No? Ito ay isang mahalaga na may hangganang regalo ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin para sa kanyang layunin. So, ito procrastination, ito po ay poor stewardship, no? Para bang mahinang pangangalaga o hindi maganda, hindi mabuti ang pangangalaga sa kanyang banal na ipinagkaloob sa atin, yung nag-procrastinate. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, sabi niya, look carefully then how you walk, no? Not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Making the best use of the time. Yan eh. Making the best use of the time. Ibig sabihin, redeeming the time. Tubusin natin ang oras kasi gawin natin, let us buy the opportunity of the time. Ito ay nagsasabi sa atin ng urgency na kailangan intentional natin na i-reclaim ang mga moments kung saan sinayang natin. Mga moments na nagkaroon tayo ng unholy pursuit, mga hindi banal na paghahabol. Ano ba yung mga unholy pursuits natin? Yung imbis na makapag-share tayo ng gospel, isinabukas na lang natin kasi nag-window shopping tayo. Okay sana kung nag-shopping, nag-window shopping lang. Diba? Sayang panahon. Yun eh. Opo, yun eh. The waste, no? Moments of waste na sinayang natin, dapat i-redeem natin, i-reclaim natin. Because the days are evil, sabi ni Pablo. No? Not just in a moral sense, talagang the days are evil daw. So, ito po, no? Ito po dapat magkaroon tayo ng pananaw na ang spiritual battle ay palagi nandyan. Yung spiritual battle, pagkikipagbuno natin sa kalaban, always nandyan yan. At yan ang isa sa gagamitin ng kalaban, yung procrastination. No? So, dito, pinaalalahanan tayo. No? Na talagang napaka-ikli at walang katiyakan ang buhay natin. No? James chapter 4, 13 to 14, sabi niya, come now, you who say today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Sabi niya, yet you do not know what tomorrow will bring. Sabi nga ni Chang, yung paborito niya, Proverbs 21, no? Huwag mo ipagyabang ang araw ng bukas. Hindi mo alam kung anong mangyayari. No? What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Parang tayong hamog na nakikita at nawawala na ng bigla. So, itong procrastination na ito ay madalas na nakarely, no? Na umasa
sa mga ilusyon, sa akala na abundant pa, mahaba pa ang ating buhay. The illusion of having an abundant future time. No? A presumption that the Bible directly challenges. Ito yung talagang hinahamon ng Biblia. Huwag, kasi napaka-iksi lang ng buhay natin. Huwag niyo sayangin. Kung magagawa niyo ngayon, gawin niyo na. No? So dito tinawag tayo na maging masipag at maging yung OBEY, obedience. Sapagkat ang kasipagan at ang pagsunod, yan ang gamot or yan ang antidote sa procrastination. Amen? Amen. Kasi sabi ni Pablo sa 3:23 ng Colossus 3:24, sabi niya, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. So, ibig sabihin, when our work, no, kung tayo ay nagtatrabaho, ito man ay hindi importante, ito man ay mahalaga, talaga, gawin natin ito as if we are doing it for Christ. No? Kaya nga mga kapatid, no, ano ba ang impact sa pagkakaroon ng ano ba ang epekto nito sa atin kapag tayo ay nag-procrastinate, no? Kapag ang isang tao ay nag-procrastinate, yung sadyang hindi gawin ang mga bagay na dapat gawin, no? Maaapektuhan ang ating individual potential. Ano ang maaapektuhan sa individual, sa ating bawat isa? Imbis na magka-graduate kang may with honors, hindi ka magka-graduate na with honors. Imbis na mapupromote ka, hindi ka mapupromote. No? Imbis na magiging healthy ka, hindi ka magiging healthy. Kasi bukas mo nalang iinumin to. Bukas na ako magdadayin. Bukas na. Lahat na yan. Lahat ng yan maghahatid sa atin into unnecessary suffering. Mga hindi dapat sana tayo magtiis. Nagtitiis tayo because of procrastination. Bukas na lang, sa susunod na lang, next time na lang, puro ganun. That is procrastination. Ano ba? Yan ang una, ang epekto sa individual potential. Next is, magkakaroon ng yung trust, yung pagtitiwala natin. Mawawala ang pagtitiwala ng ating kapwa sa atin. Why? Sapagkat minsan, hindi natin nasusunod ang ating mga pangako. Ang ating mga members sa buhay, ating mga family members, no, na nagre-rely sa ating support. Minsan, hindi na natin nagagawa kasi tinatamad tayo. No? So, nagkakaroon ng lamat ang ating mga pagkikipagkaibigan, pagkikipagrelasyon sa kaibigan kasi yung mga commitments natin, hindi natin na-meet. So, nagkakaroon ng natutunaw ang pagtitiwala. At magkakaroon ito ng spiritual effectiveness. Yung spiritual effectiveness natin, mawawala yan. No? Sapagkat magmamanifest sa procrastinator, magmamanifest o makikita sa atin ang delayed evangelism. Pati ang evangelism, bukas na tayo mag-evangelize kasi magbingo muna tayo. Yung mga ganon, no? Bukas na lang, no? Magkakaroon ng delayed evangelism, no? Magkakaroon ng unexercised spiritual gifts. Yung spiritual gift mo hindi na nagagamit kasi nagpo-procrastinate ka. Nalineglect ang mga prayer meetings, ang mga Bible studies, na nakakaligtaan natin ang mga pagkakataon na mapagsilbihan ang nangangailangan ngayon. Mayroong mga taong nangangailangan ngayon, hindi na mapagsilbihan kasi dahil sa ating procrastination. So, tinatawag tayo, no, na, diba, tinatawag tayo, love your neighbor as you love yourself. If we love our neighbor, no, and as sinabi na you go and make disciples. So, yun ang utos sa atin, eh. Mahalin ang ating kapitbahay, mahalin ang ating kapwa, at sumayo ka and go and make disciples. Ang mga utos na yun, it requires action. It does not require a delay. Kasi hindi natin alam kung kailan sila mawawala sa mundo or kailan tayo mawawala sa mundo. No? At kapag ka nag-procrastinate tayo, mawawala talaga. Ano talaga ang mangyayari, no? Ang mangyayari dyan is talagang yung responsibility natin mag-dwindle, yung ating community manghihina. So, yun yung mga sinasabi kanina. So, paano natin ma-overcome ang procrastination? Sapagkat ito is spiritual battle, no?
ito ay nangangailangan ng higit pa sa willpower. Hindi lang simpleng willpower. Kailangan ito, na sinabi ni Sister Janet kanina, no? It requires dependence on the Holy Spirit. Para saan? Bakit kailangan natin ng banal na Espiritu? Kasi kailangan natin ang bunga, yung sinabi niyang last. Yung self-control, kailangan natin kontrolin ang ating mga sarili para hindi magiging tamad. We require dependence from the Holy Spirit for wisdom, for diligence, para sa kasipagan. At yang lahat ng yan, yung ating pangangailangan ng yan, ng pag-depend sa Holy Spirit for self-control, wisdom, and diligence, ito ay dapat mag-umpisa sa pagkakaroon natin ng pagsisisi sa mga nagdaang araw na naging tamad tayo. It must begin with repentance for past delays. At yakapin natin ang biyaya na binigyan ulit tayo ng bagong umpisa. Kailan yun? Bukas. Huwag ka na mag-procrastinate bukas, kapatid. We are called to. Tinawag tayo para mag-prioritize. Ano yung i-prioritize natin? I-discern natin what truly matters from what distracts. Kung ano yung nakaka-distract at kung ano yung talaga importante, dapat magkaroon tayo ng discernment doon. To act decisively. Kumilos, no? Take small actionable steps. At unawain natin na ang momentum na yung kapag naumpisahan na natin, it builds with initial action. Ito ay mag-uumpisa sa pag-unang hakbang, no? Every travel, no? Every bakasyon, it starts with a single step. Kailangan talaga natin umpisahan. And then sabi di ba kanina, work heartily. Kailangan kung kumilos ka, yung galing sa puso mo para hindi ka makapag-procrastinate. Approach all tasks as if serving Christ. Harapin natin ang mga gagawin natin na para bang ginagawa natin ito para kay Kristo. Amen. Hanapin natin ang dignidad, hanapin natin ang layunin sa bawat endeavors natin, sa bawat goals natin. Yun ang ating hanapin, ano ba ang layunin ng Diyos? No? Ang dignity, ang dignidad natin, bakit ko gagawin ito? And then, lastly, let us redeem the time. Yes. Habulin natin ang time. No? Consciously, dapat alam natin to make the best use of each moment. Gamitin natin ang bawat pagkakataon kasi maaaring bukas wala na tayo. No? Consciously make the best use of each moment na kasi alam na natin na panandalian lang ang ating buhay. Kaya pahalagahan natin ang oras na meron pa tayo. Maraming pong salamat. Pasensya na po ang napahaba. Amen. Amen. Po sa ating lahat. Hallelujah. Maraming salamat po, Brother Paz. Tunay nga po, talagang hindi lang natin ito ninilay-nilayin. Let's experience it. Huwag na natin pong sayangin pa ang mga panahon na meron tayo. While we have a chance, gawin na po natin. Huwag na lang yung purong, wow, ang ganda, wow. Puro gano'n na lang, no? Let's really apply it para naman maging totoo na to sa buhay natin. At yung mga pangako ng Diyos sa atin, tunay nga pong maranasan na natin. Para sa atin yun Di po ba? It has our password. Tayo lang para sa atin yan. Kaya, yung blessing na naghihintay sa atin, para sa atin po yan. Iba-iba, kanya-kanya tayo. Pero we have to do our part po talaga. Amen. Maraming salamat. Bagong ribbon po kayo. Ay, hindi. Ano lang yan? Oil. Coconut oil. Actually, yan? Keratin. Pantene, keratin. Okay. Pasensya na napansin ko Ang ganda ng ikaw. Ay, talaga napansin. Ikaw ang napansin. Ang ganda ang galing ng mata ni Chang Emily kasi sa akin malayo, medyo blurred. Hindi ko Ang mapansin. ganda ng ikaw. Yung dulos. Ay, Natatakpan no? ang ganda. Oh. Si Mimi G nakadulos din yan Amen. Sige po. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Alam niyo po itong procrastination na to,
ilang buwan na po itong tinuruto sa akin ng Panginoon. Hindi nga lang po ako, parang, sabi ko, parang ano ba ito? Ito ba talaga, Lord? Puro, God, wag muna, wag po. Nag-procrastinate ako. And tonight, ngayon lang po ako sumunod. Amen? Kasi nakikita ko na siya palagi. Parang laging sinasabi sa akin ng Panginoon. Ang dami ko na tuloy nakikita sa Facebook. Ay, ayoko God. Puro ayoko. Hindi ko nga binubuksan. Pag nakita kong procrastination, hindi ko binubuksan. Ayoko kasing i-share. Pero we can never hide. We can never run. Darating at darating talaga. Nakaplano ay nakaplano. Nakatagda ay nakatagda. And that's for tonight. Ayan. Amen. Ayun po. Maraming salamat. Amen po. Ayan, maraming salamat mga kapatid sa karagdagan sa mga masisipag na sa ating GC na nagko-comment. Maraming salamat po kasi sa comment nyo po, sa mga insights nyo, talagang marami po ang nai-encourage. Ayan, Chang, tapos na si Brother Paz. It's your turn. Amen po, no? Tunay nga po na bless na naman po sa ating lahat, no? Ng mga buhay po ng bawat isa. Kahit na huwag na po natin ipagpabukas ang ating gagawin. Hindi na natin ipagpaliban ang mga ating gagawin. Kapagkat ang Panginoon nga po, hindi niya pinagpapaliban ang ating pong mga blessing. Minsan po, no? Kaya sa buhay po natin na ako nga po pinagpapaliban namin ang trabaho, pagpuproning ng aming bugambilya dito sa harapan. Yung bugambilya ni nanay. Ngayon po, pagkakapal-kapal na, kaya kami nahirapan mag-asawa kanina. Puro tinik ang aking mga palad, puro sugat. Pero salamat pa rin po. Salamat pa rin dahil meron po kami pinoproning ng mga matitinik na halaman. Yes. Po, hallelujah. Po, salamat pa rin po. Meron po kaming mga naitanim na mga halaman at kahit na may mga tinik-tinik, salamat pa rin po sa Panginoon dahil meron pong mga naiwan na mga halaman si nanay. Amen. Na puro naman tinik. Kaya lalaki sa amin pong mag-asawa na naiatang ang mga trabahong ganito. Kaya nagagalak pa rin po ako kahit pagod. Kahit kami pagod, okay lang po dahil nakadalawang gawain po ako ngayon. Amen. Kaya po ako nahuli sa gawain. Sabi ko, umpisan na yan tulos, paring na ng paring Sister Mary Grace ka ako. Pasensya na po at ako po nahuli at meron po kaming family online Bible po ngayon. Sabay po kasi, pero alas 7 po kami nag-uumpisa. Napasarap po yung mga anak, umuulan po kasi hindi magkarinigan. Pero sabi nga po, huwag natin ipagpabukas pa yung gawain. Ngayon po, no? Kaya kahit umuulan, mayroon pa po kaming naging gawain. Hindi namin sinabing sa susunod na lang. May gawain, huwag na, umuulan. Pero okay. Pinagpatuloy pa rin po. Kahit umuulan, di magkarinigan. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon talaga, sabi. Pag sa Panginoon, sabi nga po yung natin po na pag-aralan, huwag po natin ay pagpaliban ang lahat. Pagkat hindi nagpapaliban ng Panginoon. Sabi nga po sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala dahil hindi mo ko kilala, sabi nga po. Bakit kita bibigyan ng pagpapala, hindi naman mo ko inuna. Ganun po minsan ang buhay po ng ng Kristiyano. Saka na lang, sabi nga pag inaaya mong maggawain, sa susunod na lang, kaya ang Panginoon, sa susunod na rin kita bibigyan ng pagpapala. Ganun po ang Panginoon, siguro. Kaya, unahin yung mga gawain. Sabi nga po, sabi ng iba, susunod na lang kami magcha-church, susunod na lang kami magpapabible, ganun po. Kaya ang sabihin sa'yo ng Panginoon, hindi
pinagpaliban mo ang gawain, kaya hindi kita bibigyan ng ganito. Ang pagpapala, imbis na nasa'yo na, hindi ko muna ibibigay. Ganun po yun eh. Praise God po, no? Tayo po ay wala na po sa atin yung mga ganun. Kaya lalo na po yung mga pagalit ka na nga po, tapos sabi mo, bukas na yung hugasan, bukas na yung labahin. Kaya, una, alisin na rin po natin sa buhay natin, sa sarili natin. Yung Yes. dahil ang Panginoon din po nagpapaliban ng araw at ng oras. Ano po? Kaya bless God po sa mga matsatsaga po ngayon. Ano na lang po tayo dito. Unti na lang tayo, pero nagtsatsaga pa rin lang tayo. Ay, Tunay such, nga po na, such an inspiration. opo, na-expire po ako kay Pastora Janet saka kay Pastor Aya, ayan pa kaya kahit gabi na po okay lang po, basta tayo po ay nakapag-aral ng salita ng Panginoon. Dagdag na naman po sa ating pong buhay ang ating pong natutunan ngayon. Mary Grace nga po, andyan pa rin po tayo. Si Yes. Bambi, kaya present po sa ating pong lahat. Magpalakas Fire. po tayo. Amen, amen. Ang bilis ng oras Bless God. Opo. Si Ma'am Jo, yan dito na, nakapasok na siya. Yes. Nakapakinig na. Salamat po. Salamat din po. Nakapakinig. Opo. Amen. May sinasabi po si Brother Paz. Sabi ko, banggitin mo lahat dyan. Ah, Mauna na po ako sa inyo. okay po. Maraming salamat. Salamat. Magkikita din tayo bukas ng maaga pa. Maaga tayo uli. Ingat po kayo dyan. Okay, maraming salamat po. God bless you po. At tunay nga po na yung natutunan natin and maging inspirasyon ngayong sa atin. Amen. God bless everyone po. See you po bukas ng umaga uli.